Live long. Ang sabi sa 1 Corinthians 3 verse 16 to 17, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Hindi na naman siguro dapat ipaalala na dapat inaalagaan ang katawan. Meron tayong mga kakilala na sinasaway na sa paninigarilyo noong 1980s pa. 2 beses na naoperahan at yung iba pa nga ay nagkakasakit. Kahit alam na nila na masama ang paninigarilyo sa katawan, ay sumisigi pa rin. Pagkatapos pag nagkasakit na, doon magkakagulo ang lahat ng miyembro ng pamilya dahil wala nang pambayad sa ospital. Kung noong 1980s pa lang ay tinigil niya na yung paninigarilyo, di hindi sana siya nagkasakit. Bakit mo lalagyan ng lason ang katawan mo? May mga nagsasabi na yun na daw ang kanilang kasiyahan, ang kanilang libangan, pero pagdating ng oras na nagkasakit sila, saka sila magsisisi. Pati tuloy ang buong pamilya ay mamomroblema. Siyempre, hindi mo naman hahayaan yung iyong mahal sa buhay na magkasakit at humantong sa kamatayan. Kahit na gusto mo pa siyang sisihin at suntok-suntukin dahil hindi nga nakinig, wala na tayong magagawa. Nandyan na yan. Pero dapat ang bawat tao ay maging responsable sa kanyang kalusugan at sa kanyang sariling buhay, to be able to live longer at hindi maging pabigat sa kanyang pamilya. Pagka kumakain tayo ng sobrang preserved meat, di ba masarap? Pero isipin mo naman, namatay na yung baka o yung baboy o yung isda 7 years ago pa. Pag tiningnan natin yung expiration date doon sa lata, mga 5 taon pa yung pagkain na nakapreserve. Kumakain tayo ng bangkay na 5 years old na. Nakakatawang isipin, pero totoo. Anong aasahan natin? Lulusog ba tayo doon? Some things got to give. Alam ba natin na ang inilalagay sa preservative ay yun ding inilalagay sa mga iniimbalsa mo? Kaya alam nating hindi yan mabuti sa ating katawan. Kaya kung mas fresh yung kinakain natin, mas mabuti. Hindi puro preserve. Ang karaniwan nga nilang sinasabi, ang dami ng instant ngayon. Kaya minsan yung pagkamatay ng mga tao ay nagiging instant din sa dami ng instant na kinain niya sa buong buhay niya. Kung kaya rin lang nating magluto ng fresh na karne, na isda, o kung ano man, fresh na ang iluto natin. Yung mga nasa lata, maganda siya, oo, kapag kailangan nyo ng mabilis na lutuin, yung wala na kayong time at wala na tayong choice. Pero wag namang laging yung nakapreserve ang kinakain natin. Kasi hindi yan maganda sa katawan. Hindi healthy. Dapat kung pinapahaba ng Diyos ang buhay natin, tinataasan din natin ang quality ng ating buhay. Pinapahaba ng Diyos ang buhay mo pero sigarilyo ka ng sigarilyo. Kain ka ng kain ng pansit canton. Kain ka ng kain ng mga nakalata. At kung ano-ano pang instant, kaya na-instant din ang buhay mo. Pasayahin din natin ang Diyos. Matutuwa siya kung inaalagaan din natin ang ating buhay. Minsan, iisipin natin, kung hindi pala siya nanigarilyo o hindi pala siya kumain ng maraming instant, aabot pa siya ng 100 years old. Pero dahil low quality ang pamumuhay, kalahati na lang ang inabot. So alagaan natin ang ating mga sarili, lalo na yung mga tao na pa-senior na. Or kahit yung mga nasa 30s,
as early as 20s nga dapat inaalagaan na natin yung katawan natin. Huwag nating masyadong abusuhin sa mga bisyo at mga instant na pagkain. Matutuwa ang Panginoon kung inaalagaan natin ang buhay na ibinigay niya sa atin. At pag natuwa siya sa atin, maaaring ibubluot pa niya tayo ng mas mahabang buhay. Kaya let's live long at taasan ang quality ng pamumuhay.